Dear Starbuzzer, tawagin niyo po ako sa pangalang Eric, edad 25. Kasalukuyang nagtatrabaho bilang nurse dito sa Estados Unidos. May taas na 5 feet, 6 inches at may taglay na morenong kulay na gustong-gusto ng mga malilibog na Amerikano. Napasulat po ako dahil sa aking lihim na itinatago. Tama po kayo ka-Starbuzzer. May lihim akong pagnanasa sa aking Phil-American stepdad at ito ang problema ko sa kasalukuyan. Nagsimula ang lahat matapos maaprubahan ang aking papeles na lumipad pa Amerika at magtrabaho bilang nurse at samahan ang aking ina at mga kapatid sa Amerika. Matagal nang nakabase sa Amerika ang aking ina matapos mapangasawa ang aking Phil-American stepdad na panalo sa height at pangangatawan. Si Daddy Marcus, edad 42. May taas na 6 feet, 7 inches. May itsurang hawig kay Doug Kramer, isang basketballista sa Pilipinas. Mabalahibong dibdib at nota na maaring yumurak sa dangal ng sinumang vaklushing makakaniig niya. Unang kita ko pa lamang kay Daddy Marcus ay uminit agad ang aking katawan. Hindi sa init ng panahon, kundi dahil sa kanyang tindig na bet ko at bet din ng mga botomesang vaklushi kagaya ko. Ikaw ba naman may stepdad na higante, mabalahibong dibdib, mabibilog na hita at may kaakit-akit na mga mata na para bang binibembang kanya sa kanyang isipan pag ika'y tinititigan ang hindi magnais na makasama sa kama ang kagaya niya. Di ba nga? Ito po ang aking kinakaharap na problema ngayon. Siya po ay aking stepdad. Ngunit nag-uumapaw ang aking kalibugan sa kanya. May mga gabing ini-imagine ko na siya ang sumisira ng aking puri na aking iningatan ng matagal na panahon. Tama po ang inyong nadinig, ka-Starbuzzers. Matagal na panahon na wala akong bembang sapagkat takot ako sa consequences na maaring mangyari matapos makipagtsuktsakan sa isang lalaki. Oo, nurse ako at alam ko yung mga dapat gawin para hindi ito makahawa or hindi ako mahawaan. Ngunit sobrang pag-iingat at may takot. Kaya ilang taon din akong hindi nagpawasak sa mga malilibog na jackhammers. Habang tumatagal ang panahon ay lalo akong napamahal sa aking stepdad. Pagmamahal na may halong kalibugan. Kalibugan na pilit kong ikinukubli kapag siya ang aking kaharap. Alam kong ramdam ng aking stepdad ang malalagkit kong tingin sa kanya. At may mga pagkakataon na feeling ko inaakit ako dahil tuwing summer ay boxer shorts ang laging suot pag wala ang aking mga kapatid. Minsan pa nga ay napapahawak ito sa kanyang harapan at ipinapakita ito sa akin. Alam kong malibog ang aking stepdad at may chance na matupad ang aking fantasy na kasama siyang nagpapasarap sa ilalim ng dilaw na buwan. At ito ang aking nais isangguni sa iyo, Kuya Starbuzzer. Malibang mahalin at pagnasahan ang aking yummy hunk stepdad. Ako na ba ang mag-first move para maisakatuparan ang aking fantasy? Ano po ang aking dapat gawin, Kuya Starbuzzer? Ang iyong advice ay malaking tulong sa aking susunod na hakbang. Maraming salamat po and more subscribers to your channel. Yan po ang liham na ating natanggap
mula kay Eric. Hindi tunay na pangalan mula sa probinsya ng Pampanga, ang probinsya ng mga malilibog. Isa siyang nurse sa Amerika at nagnanais makangkong ng kanyang Phil-American hunk stepdad. Ang kanyang katanungan kung mali ba na pagnasahan niya ang kanyang stepdad. Ang ating kasagutan, now na. Nauunawaan ko na nakakaramdam ka ng pagkalibog sa iyong stepdad. Mahalagang malaman na ang nararamdaman mo ay hindi mo kasalanan at hindi ka nag-iisa sa ganitong uri ng damdamin. Ang atraksyon ay isang komplikadong emosyon na hindi natin laging kontrolado. At minsan, ito ay maaaring mangyari sa mga taong malapit sa atin, gaya na lamang ng iyong stepdaddy. Bakit nangyayari ito? Maraming posibleng dahilan kung bakit mo nararamdaman ito. Proximity at pagiging pamilyar. Dahil bahagi siya ng iyong pamilya at marahil ay madalas kayong magkasama. Ang pagiging malapit ay maaaring makalikha ng iba't ibang uri ng damdamin, kabilang ang atraksyon. Emosyonal na koneksyon. Maaaring may mga katangian siya na hinahangaan mo o nagbibigay sa iyo ng pakiramdam ng seguridad na maaaring humantong sa atraksyon. At panghuli, forbidden fruit effect. Minsan, ang ideya ng isang bawal na bagay ay maaaring maging mas kaakit-akit. Ang mahalagang pagkakaiba. Damdamin kontra aksyon. Habang normal ang pakiramdam ng pagnanasa o pagkalibog, ang pinakamahalagang aspeto ay ang pagkakaiba sa pagitan ng nararamdaman at pagkilos sa damdaming iyon. Relasyong pampamilya. Ang iyong stepdad ay may papel bilang magulang sa iyong buhay. Mayroon kayong relasyong pampamilya at ang relasyong ito ay may kaakibat ng mga hangganan at responsibilidad. Implikasyon sa pamilya. Ang pagkilos sa damdaming ito ay maaaring magdulot ng matinding pagkabagabag, pagkasira ng tiwala, at potensyal na pinsala sa relasyon ng inyong pamilya, lalo na sa iyong ina. Anong pwede mong gawin? Ang pagharap sa ganitong damdamin ay maaaring maging mahirap, ngunit may mga hakbang na pwede mong gawin upang makatulong sa iyo. Una, pagtanggap at pag-unawa. Tanggapin na normal ang pagkakaroon ng damdamin. Hindi mo ito pinili. Ang susunod na hakbang ay ang unawain kung bakit mo nararamdaman ito at kung paano ito haharapin. Pangalawa, maghanap ng suporta. Kausapin ang isang pinagkakatiwalaan. Maaari kang makipag-usap sa isang matalik na kaibigan o isang miyembro ng pamilya na hindi direktang apektado. Ang pagbabahagi na iyong nararamdaman ay makakatulong upang gumaan ang iyong kalooban at makakuha ng iba't ibang pananaw. Pangatlo, maghanap ng propesyonal na tulong. Kung ang damdaming ito ay nagdudulot ng matinding pagkabalisa, pagkakasala, o nakakaapekto sa iyong pang-araw-araw na buhay, makakatulong ang pakikipag-usap sa isang therapist o counselor. Sila ay si nanay
upang tulungan kang iproseso ang mga komplikadong emosyon sa isang ligtas at pribadong kapaligiran. Pang-apat, magtakda ng personal na hangganan. Kung sa tingin mo ay nagiging matindi ang iyong damdamin, subukang limitahan ang personal na interaksyon o oras na ginugulgol sa iyong stepdaddy. Maaaring kailangan mo ng espasyo para makapag-isip at makapagproseso ng iyong nararamdaman. At panglima, pagtuunan ng pansin ang iba pang aspeto ng buhay. Ituon ang iyong enerhiya sa ibang bagay tulad ng panunood ng iyong paboritong Netflix videos. Maghanap ng ibang libangan gaya ng sports at pakikipagkaibigan. Makakatulong ito upang ilihis ang iyong makamundong isip at mabigyan ka ng ibang focus. Tandaan, ang pagkilala sa iyong damdamin ay ang unang hakbang. Ang mahalaga ay kung paano mo ito haharapin sa paraang responsable at makakatulong sa iyong personal na kapakanan at sa kapakanan ng iyong pamilya. Yan ang aking advice, ka-Star Buzzer. Pero syempre, nasa iyo pa din ang desisyon kung aakitin mo ang iyong stepdaddy para maisakatuparan ang iyong fantasy. Kung ikaw ay libog na dahil ilang taon ka na ding walang kanton, ay go ahead. Akitin mo ang iyong stepdaddy. Gawin mo ang iyong nais. Importante, walang makakaalam at hindi nyo na ito gagawin pang muli. At mangyayari lamang yan kung bumukod ka na at magrenta ng iyong sariling kondo. Yan muna for now, ka-Star Buzzer. Muli, isang pasasalamat sa ating email sender at sa mga viewers natin dyan na may kwentong kalibugan na pwedeng kapulutan ng aral ay mag-email na sa ating Gmail account. Thanks for watching and manatiling malibog mga